May statement pa din si Senator Marcos dyan sa pagdating dyan sa akap na yan. Pasok. Muling nagbanggaan sina Senator Amy Marcos at ilang kongresista dahil sa umunoy House insertion o pondong isiningit daw ng Kamara para sa programang akap ng DSWD. Narito ang aking report. Pinanindigan ni Senator Amy Marcos ang pahayag niyang isiningit ng Kamara ang 26.7 billion pesos na pondo para sa AKAP o Ayuda sa Kapos ang Kita Program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Yan ay kahit pirmado ng Senadora ang 2024 General Appropriations Act kung saan malinaw na nakasaad ang halaga ng pondo para sa AKAP. Paliwanag dyan ni Senator Marcos, kinukuha yung aming mga e-signature, tapos sila na naglalapat dun sa final version. Yun, malaking problema yun, Amy. Yung sinasabi natin na sobrang laking problema na nagpo-forge sila ng signature. Ibig sabihin po, ano yan? Falsification of signature. Anong tawag na sa kaso na yon? Yung kapag ka hindi mo pirma, tas ipinipirma mo. Falsification yun, di ba? Tapos sa batas nangyayari yan, nakakatakot siya. Baka kaya wala tayong matinong batas dahil putya, sino ba naman ang tangang tao na magbibigay ng kanyang pirma nang hindi mo ino-authorize? Yun ang problema natin dyan. Hindi ko naman alam na kung ano ang insertion, nagtitiwala kami na wala namang kalokohan. Lang hiya talaga. Saan ka makakita ng senador ganyan? Nagtitiwala daw sila, putang ina niya. Nagtitiwala kayo? Putya, hinalal kayo ng tao para hindi magtiwala. Hinalal po kayo ng tao para isa-isahin lahat yan. Lahat ng napupunta sa inyo, putya, TikTok kasi kayo ng TikTok eh. Puro kayo TikTok. Gawa-gawa ng mga patapatalastas. Puro kayo, skit. Putya, kung gusto nyo lang mag-vlogger, huwag na kayo mag-senador kasi. Tokohan nito eh. Tiwala naman kasi kami sa Congress. Putang ina, kaya nga may Senate eh. Para meron tayong second line of of checking eh. Diba? Ikaw ba magtitiwala ka sa Congress? Siyempre hindi. Ang Congress magtitiwala ba sa'yo? Siyempre hindi rin. Puta, kaya nga kayo dalawang faction dyan eh. Para kayo yung mag-check and balance sa sarili ninyo. Oh, yun. Pero medyo weird yun. Yung sinabi niya na kami naman kasi nagtitiwala kami na hindi nila lalagyan ng ganyan. Kaya napalusot namin. Pero maling-mali yun, ma'am. Ibig sabihin, hindi mo ginawa yung trabaho mo. Yung mandato mo hindi mo ginawa. Di ba sinabi nga ni PRD na ako, pagpasok ko, may ganyang kakapal na na papel. Ganyang karami. Uubusin ko yung babasahin ko isa-isa yun. Sabi pa nga ni Senator Bongo noon, meron daw yung marker. Ginuguhitan niya yung mga hindi niya gusto. Pinapa-revise niya. Binabasa niya isa-isa yun. Tapos kayo, magtiwala kasi kami sa kanila eh. Na walang insertion, meron pala. So, ano yun? Dahil hindi mo ginawa yung trabaho mo na scrutinize yung trabaho nila, ano ka na? Wala ka ng pananagutan dyan sa hayop na akap na yan, lalo na kung gagamitin sa corruption yan. Yan ang problema. Kapag kayo nagboto ng mga TikToker, nagboto kayo ng mga anak ni ganito, anak ni ganyan, bilyonarya, ayan, ang mangyayari sa bayan. Wala. Hindi nila gagawin trabaho nila. Bakit? Kasi mas importante sa kanila yung followings nila. Mas importante sa kanila yung itsura nila sa media, kung yung makeup ba nila pantay. Yun ang problema. Senator Amy, maganda yung ginagawa mong expose. Pero aminin natin. Sabagay, inamin naman niya na nagtiwala siya. Therefore, huling-huli sa bibig, si Amy Marcos, di niya ginagawa yung trabaho niya. So bakit tayo magtitiwala dito? Kung ito may gustong, halimbawa, gusto nitong maging mayor ng Maynila. O bakit natin ipagkakatiwala yung Maynila? Tamad pala siya. O halimbawa ito, magiging vice president. Paano susuportahan na maging pangalawang pangulo? Pag may nangyari sa pangulong una, di ibig sabihin magkakaroon tayo ng tamad na pangulo. O paano naman natin tong susuportahan na maging pangulo? Pagiging senador pa lang, hindi niya na ginagawa yung trabaho niya.
Oo, yun nga eh. Sabi nga ni Mark Lawrence, habulin mo yung ano ng signature mo, hindi yung pakyut ka ng pakyut dyan sa miga. Oo, kung talagang gusto mo, habulin mo. Yun ang pinakamalaking issue sa lahat. Sabi ko nga eh, kung ako media rito, yun ang susunod na tanong ko. So Ma'am Amy, hindi nyo ba habulin yung kung sino man ng pirma nyo? Kasi masama yan. Paano kung hindi lang yan yung mga batas na nag-forge sila ng signature, mas marami pa? Paano yun? Diba? Masasabi mo ba ma'am na lahat na ng mga lumusot ay alam mo na? Ito lang ang hindi o baka marami pang lumusot na hindi nyo alam dahil di nyo ginagawa yung trabaho nyo? Alam nyo kung ba't ganyan ang style nila? Ganyan ang sagot nila? Kasi nga, kailangan lang naman nila mapaniwala yung Pilipino eh. Hindi sila ang kalaban, Kongreso. Yun lang naman yun eh. Pero kung mag-iisip ka ng mas malalim, hindi nagtrabaho ng tama ito. Yun ang problema. Tapos pinapayagan natin, galit na galit tayo kay Tambaluslos. Galit na galit tayo sa Kongreso. Ano na naman sasabihin ng mga vloggers sa akin? Kita mo? Si Busdada kinakampihan si Tambaluslos? Hindi. Pare-parehas silang mga loko-loko. Yun ang ine-expose natin dito. Pare-parehas silang mali at pare-parehas silang hindi ginagawa yung trabaho nila. Akusasyon pa ng senadora, binabalak na gamitin ang pondong ito para makalikom ng pirma sa People's Initiative para sa charter change o pag-amyenda sa konstitusyon. Dumipensa naman ang mga kongresistang bahagi ng bicameral conference na humimay at pumirma sa 2024 national budget. Buwelta ni House Deputy Speaker David Suarez kay Senator Marcos, kung hindi po kayo sumasang-ayon sa bicameral report na ipinasa po sa Senado, edi sana hindi po ninyo pinirmahan. iginiit naman ni House Senior Deputy Speaker Dong Gonzales, totoo, pero sana kayo mga congressman, putya yan, kung hindi naman hinihingi sa inyong mga buwisit kayo, huwag niyong ibigay. Putya, nagkukusa kayong magbigay. Ang dami-daming humihingi, dinidinay nyo ng tamang budget eh. Tapos dito nagbibigay kayo ng sobra-sobraw. Nagkabistuhan kayo pare-parehas. Ngayon, pare-parehas kayong hugas ng kamay. Pero mga boss, nagsimula yan sa inyo, sa Congress. na tinalakay sa Kongreso ang 26.7 billion pesos na pondo ng AKAP. Yun nga lang, absent daw si Senator Amy. Actually, for our 2 consecutive meetings, basically hindi ko nakita si Senator Marcos kasi nandun ako. Palagay ko kaya hindi niya alam kasi wala dun siya sa BICAM conference ko. Ayun, absent ng absent. Pero sa TikTok, laging may upload. Sa Facebook, laging may status. Pero pagdating sa trabaho, absent. Si Amy, sita ka ng sita sa Malacanang eh. Sa mga tamad yung nasa Malacanang, ikaw rin pala, tamad ka rin pala. Style nyo pare-parehas naman kayo mga bulok. Dagdag pa ni Gonzales, hindi sila nagdagdag ng budget. Ayon naman sa DSWD, hindi sila kundi ang Kongreso mismo ang nagbigay ng ganun kalaking pondo para sa AKAP program. Muli ring iginiit ng ahensya na buong-buo pa ang naturang pondo. Wala pa po tayong nagagastos, not even a cent from this 26.7 billion pesos. Diba yun ang lagi nilang scapegoat? Yun ang lagi nilang tawag dyan, yun ang lagi nilang state. Wala pa nagagastos, wala kayong dapat ikagalit. Stang ilang yan. Hindi yun ang problema. Ang problema, ang dami palang pera ng Pilipinas. Kaya nyo pala mag-allocate ng sobra-sobrang budget. Oo, tapos lagi nyo ginigipit nyo yung mga tao. Dahil kailangan po muna nating magkaroon ng malinaw na guidelines sa implementation ito. Imagine, may perang binigay, wala pang guidelines at implementation. Wala pang IRR. Ay nako, walang silbi. Huling-huli ang mga kuratong. Huling-huli po sila. Pero ngayon nagpapasaan sila ng bola. Hindi. Pwede naman naming ilagay. Kung ayaw naman ng Senate, pwede naman nilang tanggalin. Padami naman kaming mga pinasa sa kanila na hindi nila tinrabaho eh. O bakit nila inapprove yan? Ibig sabihin, go sa kanila yan. Walang problema dyan. At sakali mang gastusin ang AKAP funds, tinitiyak daw ng DSWD na Yan yung masasabi natin dyan sa
Balita na yan. So ito, ang sinasabi nila ng DSW dito is hindi nila hiningi. Kusang ibinigay at yun nga ngayon, naghahanap sila ng paraan kung paano magagastos yung pera na yan.